bandang alas 9 ng gabi noong 8 ng Mayo, taong kasalukuyan. Mlang Municipal Police Station, magandang gabi po. Isang tawag ang natanggap ng Malang Municipal Police Station. Sige, saan yan? Ukol sa natagpuang bangkay sa Barangay Lipaga. Okay po. Magpapadala kami ng mga tao dyan. Tumawag sa amin yung barangay secretary ng Barangay Gaunan. Mayroon daw yung babae na sa ano nila, na hinala nila is ginahasa bago pinatay. At maraming may mga sugat-sugat. Nang puntahan ng mga pulis ang lugar. Pero malakas yung ulan, yung area, hindi namin napasok kasi malalim ang tubig. Nakarating din sa kaalaman ng mga pulis na dinala na sa ospital ang biktimang si Johanna. Kinuha nila, kadoon na dinala sa bahay ng biktima. Matukoy na kaya ang suspect sa likod ng pagpaslang sa dalagitang si Johanna? Ayon kay Narida Kosain, pang-anim sa kanilang 8 magkakapatid, si Johanna. Masipag po siya at mabait. Lalo na po sa akin, ma'am, kasi sobrang close po kami. Walang hiya ka! Inagaw mo ang asawa ko! Hindi ko siya inagaw! Ako ang nauna! Grade 9 si Johanna at pangarap daw niya na maging isang pulis. Inaaresto ko kayo sa ngalan ng batas! Hindi mo ako maaresto. Isusumbo kita kay Mayor! Ana! Tama na yan. Pinagpapawisan ka, oh. Baka di matuloy yung pagpupulis mo. Pag nagkasakit ka. Wala ka namang bilib sa akin, Tay. Malakas ata to. Mag-nursing ka na lang para makapag-abroad ka? Ayoko. Gusto ko hulihin yung mga sindikato at mga adik. Gusto niya po maging ma'am, pulis. Sabi ko, wag kang magpulis, mahirap magpulis. Mag-nursing ka na lang, ganun. Sabi niya, gustong-gusto kong maging pulis. Kaya sa pagkakapaslang kay Johanna, tila pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang pamilya. Ang sakit po talaga, ma'am, na ganun yung mangyayari sa kanya. Ayon sa Malang Municipal Police, nang magtungo sila sa Barangay Lipaga gabi noong 8 ng Mayo, nakausap nila ang tsuhi ni Johanna na si Yusuf Mangelin, 64 na taong gulang. Mga anong oras mo huling nakita ang biktima? Sir, bandang hapon, nakita ko siya sa entrada ng Aprikanan. Anong ginagawa ng biktima? Sir, kukuha lang daw ng kangkong sa sapa. May nakita bang ibang tao doon sa may Aprikanan kaninang hapon? Nung hapon, may nakasalubong akong isang lalaki. Mangingisda rin daw. At meron pa ako nakitang isang lalaki. Mga pa nga sa harapan ng bahay ko. Papunta rin sa Aprikanan para mangisda. May nakita siyang 2 lalaki. Nandun sa area na yon ng crime scene bago nangyari na nakita yung bangkay. Sa ibinigay na salaysay ni Yusuf sa mga polis, bandang alas 4:30 ng hapon noong 8 ng Mayo, nakita niyang papasok sa sakahan ang isang lalaki. Habang nagpapakain siya ng baka niya doon sa African Plantation, may nakita siya isang lalaki doon na nangunguryente din ng isda. Bandang alas 5 ng hapon, ayon sa naging salaysay ni Yusuf, nakita naman niyang papasok sa sakahan ang pamangking si Johanna. Saan ka pupunta? Diyan lang po. Maghahanap ng gulay. Lulutuin pang ulam. Mag-iingat ka, may nangingisda riyan. Baka makakuryente ka. Apo, siyang usap. Pag uwi niya, nakita niya namang dumaan yung biktima, papasok sa African Plantation. Bandang alas 5:30 ng hapon ng parehong araw, isa pang lalaki ang nakita raw niyang pumasok sa sakahang pinuntahan ni Johanna. Karami pa ng huli. Konti lang. Susumbong ko sa Aprikanan. Dumaan yung isang lalaki na naman na may daladalang kuryente ang isda, yung improvise, nakabitbit ng sako. Tinanong pa niya kung maraming huli. Sumagot pa yung yung lalaki na yon na wala, kunti lang ang huli. Tsaka yun lang, dumiritso na siya papasok doon sa African Plantation. Sino ang 2 lalaki na nakita ng saksi? May kaugnayan kaya sila
sa malagim na sinapit ni Johanna?